Greetings of peace to each and every one of you. Okay, session 2 na po tayo mga kababayan para masimulan ang ating session 2 ng Grand Bible Seminar. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's all pray. Dakilang Diyos makapangyarihan sa lahat. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa patuloy niyo pong pagtsatsaga sa amin. Dalangin ko po Panginoon na ang mga nakikinig ay magtyaga rin sa pakikinig ng banal na salita ng Diyos na makapagbibigay po sa kanila ng kasiguruhan na ang Diyos ay buhay, na ang Biblia ay totoo, upang sila po ay makarating sa tunay na pagsisisi hanggang sa sila pong lahat ay maligtas. Sa mga sandaling ito, Panginoon, muli po, ikalawang araw ng aming Grand Bible Seminar, nagsama-sama po kami sa inyong banal na harapan. Panginoon, buksan niyo po ang puso, ang isip ng bawat isa sa amin, especially ang mga nakikinig, at na mapatuloy po silang magkaroon ng interes dito po sa salita ng Diyos. Ikaw po yung Diyos, alam namin na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas. Kaya nga po, ginagabayan niyo po ang bawat isa, pinagtsatsagaan niyo po kami, at nawa Panginoon, ang mga nakikinig ay mahipo niyo po sa kanilang puso at isip, at nawa naisin talaga nila na sila po ay maligtas. Mula po sa simula hanggang sa matapos ang aming session na ito, kami lang po ay lubos na magtitiwala sa tulong ng banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, para po sa first verse ng ating pong second session, tingnan po natin sa Isaiah chapter 34, verse 16. Isaías 34, versikulo 16. Basahin po natin sabay-sabay at dahan-dahan. 3, 2, 1. Inyong saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng bibig ng Panginoon at tinipon sila ng kanyang Espiritu. So, muli po mga kababayan at yung mga brothers and sisters na nakikinig, ako po ay nagpapasalamat sapagkat nakarating na po tayo sa ikalawang session ng ating Grand Bible Seminar. Ngayong second day, pag-aaralan po natin at patutunayan na ito pong Biblia ay talaga pong 100% na totoo. Sapagkat ang Biblia, dito po nahayag ang Diyos. Yung Diyos na hindi natin nakikita ay mapapatunayan nito pong banal na kasulatan o ito pong Biblia. Subalit, kailangan po para mapatunayan natin talaga na may tunay na Diyos ay mabuo muna sa ating lahat yung 100% na assurance na ito pong Bibliang ito ay totoo. At dyan po iinog ang ating second day ng Bible Seminar. Patutunayan ko po na ang Bibliang ito ay pawang katotohanan. Sa 1 chapter 17 verse 17, babasahin ko po. Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Sa ating pong buhay, napakahalaga ng katotohanan. Okay? Kailangan po nating malaman yung katotohanan. Ano po yung katotohanan? Ito pong Biblia. Sabi dito, ang salita mo ay katotohanan. Kapag alam mo po yung totoo, madali na lang maniwala. Ganun po ang dapat na maging proseso ng pananampalataya. Kung alam mo yung katotohanan o yung totoo, madaling maniwala, madaling manampalataya. At sabi po dito, ang salita mo ay katotohanan. Ito pong Biblia ay katotohanan. However, marami pong tao, yung pong very passive po sila. Ano po yun? Kapag sinabing ito yung katotohanan, oo, ganun na lang po sila, nang hindi na lang nila iniisip o sinasaliksik. Kaya nga yung unang verse na binasa po natin, wag lang po kayong basta maniwalang totoo. Kailangan po, mismong ikaw, maintindihan mo o maunawaan mo, ma-experience mo po na ang Biblia ay totoo. Kaya para mapatunayan ito pong Biblia, gagamit po tayo ng dalawang methods o pamamaraan. Ano po yon? Paano mapapatunayan na ang Biblia ay totoo? Ito po yon. Dalawa po yan sa pamamagitan po ng history at ng prophecy. Kapag sinabi po nating history, ito po yung mga kaganapan sa mundong ito
na naitala dito po sa Biblia na nakaraan na, natapos na. At kung pag-uusapan po natin yung mga bagay-bagay na nangyari na, para mapatutuhanan, kailangan po natin ng tinatawag na mga ebidensya. Pangalawa, gagamitin din po natin yung propesiya. Ano po yung propesiya? Ito po ay history written in advance. Sapagkat ang Biblia po, ito po ay naisulat mula pasimula hanggang sa wakas. Kaya binubuo po ito ng mga pangyayari noon, ngayon at mangyayari pa lang. Patungkol po sa prophecy, yung mangyayari sa future na nakasulat na sa Biblia, kailangan din naman nating makita yun pong fulfillment o katuparan. Yan po yung dalawang methods na kailangan nating tignan at saliksikin upang mapatunayan na ang Biblia po ay 100% na totoo. Ngayong araw, pag-uusapan po natin ang tungkol sa history, and then tomorrow, we will talk about the prophecy. Okay? Ngayong araw, anong gagawin natin? Ngayong present po, sa kasalukuyan, we must prove it today. Kailangan nating mapatunayan ang mga bagay-bagay sa Biblia ngayong araw. At narito po ako upang gabayan po kayo sa paglalakbay natin sa paghanap ng katotohanan na narito po sa Biblia. Sabi po dito sa Isaiah 46 verse 10, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Ang tunay na Diyos, kaya niya pong sabihin yung mga naunang nangyari, yung mga nangyayari, at yung mangyayari pa lang. Kaya ulitin ko po, this Bible that we have, it is composed of events noon, ngayon, at mga susunod pa. Ngayong araw, pag-aaralan po natin yung mga nangyari na at titignan po natin ang maraming mga ebidensya upang mabuo po sa inyo at magkaroon po kayo ng kaalaman na talaga pong ang Biblia ay pawang katotohanan. Kaya magsimula po tayo. Ang ating pag-aaralan ngayon pong araw ay binubuo ng 4 na mahalagang pangyayari na nakasulat dito po sa Biblia. Una po ay patungkol po sa Garden of Eden. Pangalawa, Noah's Ark and the Flood. Pangatlo, Tower of Babel. At pangapat, yung pong nangyaring Red Sea Crossing. Kaya dito po nakalagay, Realization of Bible and History. Kaya mapapatunayan po natin ang Biblia sa pamamagitan po ng kasaysayan. Paano? Yung mga nangyaring yan, kailangan natin ng mga ebidensya. Para pong sa korte, kung may gusto ka pong patunayan, kailangan mo pong i-present ang mga evidences. Ganon din po dito sa Biblia. Dito po, sinabing history, paghahatiin po natin yan po ay His story. Yan po ay God's story. Dahil ang Diyos ang may hawak ng kasaysayan ng lahat ng sangkatauhan, ng sangsinukob, kaya siya rin po ang makapagsasabi sa atin at makapagbibigay sa atin ng mga patunay upang mabuo sa ating puso ang paniniwala na matatag at may batayan. Kaya umpisahan na po natin yung pong Garden of Eden. Number 1, Garden of Eden. Ang Garden of Eden ba ay alamat o katotohanan? Marami po sa atin naririnig po yung kwento ng dalawang unang tao, si Adan at saka si Eva. Karamihan sa atin alam ito pero iniisip po natin ito ay pangbatang kwento lang or kwentong pambata. Akala natin gawang tao lang yan. Pero alam niyo po, yan ang unang kwento na nakasaad patungkol sa tao dito po sa Biblia. Kaya isa-isahin po natin na patutuhanan ang Garden of Eden. Hindi po ito alamat. Ito po ay katotohanan. Kaya tignan natin sa ating mga Biblia, Genesis chapter 2, verse 7 at verse 8. Ito pong verse 7 at verse 8, ako po ang babasa. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa.
Naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa silangan ng Eden at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Kahapon po itinuro ko po yung Diyos, God who is the Creator, Creator God. Nilikha niya lahat and then nilikha niya po yung tao. At ang unang dalawang tao po na nilikha niya ay walang iba kundi po si Adan at saka si Eva. Nilagay niya, sabi po dito sa talata, sa Genesis chapter 2, nilagay sila doon po sa isang halamanan. Pag sinabi po natin Garden of Eden, ito po ay hindi kagaya nung garden natin nung tayo po ay nasa school, o di kayo yung garden ni nanay o ni lola sa tahanan sa inyong bakuran. Hindi po ganun yung garden. Ang Garden of Eden na binabanggit dito sa Biblia ay napakalawak. At dyan po nilagay ng Diyos ang unang dalawang tao. Ganito po ang naging kwento. Sabi po ng Diyos, ibibigay ko, ipoprovide ko lahat-lahat sa inyo. Pero, upang malaman ko na ibabalik niyo yung pag-ibig ko sa inyo, ibabalik niyo ito sa akin, ipinagbawal po ng Diyos na huwag kainin ang isa pong punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Hindi po ito mansanas. Ang nakalagay po sa Biblia, ito po yung punong kahoy ng pagkakilala ng masama at mabuti. Kaya ang bunga noon, huwag niyong kakainin, sabi po ng Diyos. Pero ano pong nangyari? Ito pong mag-asawa, mas nakinig po sa tukso noon pong si Satanas. Kaya sinaway po nila ang Diyos. Anong nangyari? Sila po ay napahiwalay sa Diyos. Kaya ang tawag po natin nung sila po ay bumagsak sa kasalanan, kung titignan natin sa Genesis chapter 3, ang pamagat ng chapter 3 ay fall of man. Anong ibig sabihin? Bumagsak ang tao sa kasalanan. Alam niyo po mga kababayan, dito pa lang sa simula, mayroon na pong naging problema sa tao. Ano po yung naging problema? Nagkasala po sila sa Diyos. Kaya ito pong pagkakasalang ito ay nagkaroon po ng tinatawag nating consequence. Ano po ang naging resulta ng kanilang kasalanan? Iginawad ng Diyos sa kanila yung kanyang paghuhukom. Tingnan po natin sa Genesis chapter 3, mula verse 16 hanggang 19. Ito ang sinabi ng Diyos kay Adan at saka kay Eva. Una kay Eva, verse 16. Sinabi niya sa babae, pararamihin ko ang paghihirap mo sa iyong paglilihi. Manganganak kang may paghihirap. Ngunit ang iyong pagnanais ay para sa iyong asawa at siya ang mamumuno sa iyo. At kay Adan ay kanyang sinabi, sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na huwag kang kakain yon, sumpain ng lupa dahil sa iyo, kakain ka mula sa kanya sa pamamagitan ng iyong mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Mga tinik at dawag ang sisibol doon para sa iyo at kakain ka ng tanim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa sapagkat diyan ka kinuha, ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Kaya tignan niyo po ang resulta ng unang kasalanan nila Adan at saka ni Eva. Sa babae, manganganak kang may sakit. Tama po ito, tama. Yan ang common na experience ng mga kababaihan. Kapag nanganganak po kayo, kapag nag-labor po kayo, masakit. Wala pong nagle-labor na ngumingiti o tumatawa. Nakalagay po yan sa Biblia at mula kay Eva, hanggang ngayon po, ganyan ang experience ng mga kababaihan. Kaya totoo po ito pong Biblia. At kay Adan, bubungkalin mo ang lupa, magpapawis ka. Tama po ito. Kaya ang tao nagtatrabaho, nagpapakapagod upang mabuhay sa mundong ito. And then sabi po, sa dulo, ikaw ay babalik sa alabok. Kaya dumating po ang kasalanan, dumating ang mga paghihirap, yung pong kalungkutan, and at the same time, dumating po ang kamatayan sa mga tao. Yan po ang naging resulta ng unang pagsaway na nangyari dito po sa Biblia patungkol po sa kwento ni Adan at saka ni Eva. Kung titignan nyo, ang simula ng tao ay pangit kaagad.
Hanggang ngayon, nagdurusa po tayo. Babae man o lalaki, anuman ang lakad mo sa iyong buhay, nariyan lagi yun pong pagdurusa. Ito po ay dahil dulot ito ng kasalanan. Ito ngayon ang tanong. Kailan at paano nagsimula ang kasaysayan ng tao? Una, talaga bang mayroong Garden of Eden sa mundong ito? Kung meron, saan ang lokasyon nito? At ano po yung aral na nakapaloob sa kwentong ito? Isa-isahin po natin. Binigyan ko po kayo ng background sa kwento. Ang mahalaga ngayon, totoo ba yan? Common knowledge po ito sa mga nakakapagbasa ng Biblia at sa mga nagsasabing Christians sila. Alam po nila, naririnig ang kwento ni Adan at ni Eva. Kahit ako po, pero noon po, alam ko ito, pero nasa isip ko po na ito ay alamat lang, kwento-kwento lang, kaya wala po akong pakialam noon. Pero alam niyo po, mahalaga ang kwentong ito at patutunayan ko po, dahil nakasulat sa Biblia, ito ay talagang nangyari at marami po tayong makikitang ebidensya. Kaya una po, talaga bang mayroong Garden of Eden sa mundong ito? Tignan po natin sa Genesis chapter 2, mula verse 10 hanggang 14. Babasahin ko po. May isang ilog na lumabas mula sa Eden upang diligin ang halamanan, at mula rooy nahati at naging 4 na ilog. Ang pangalan ng una ay Pishon, na siyang umaagos sa palibot ng buong lupain ng Havila, na do'y may ginto, at ang ginto sa lupaing iyon ay mabuti. Meron doong bidelyo at batong onyx. Ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon, na siyang umaagos sa palibot ng buong lupain ng Cus. Verse 14, ang pangalan ng ikatlong ilog ay Tigres, na siyang umaagos sa silangan ng Assyria, at ang ika-4 na ilog ay ang Euphrates. Kaya dito po binanggit ang lokasyon ng Garden of Eden. Doon po sa Eden na sinabi, meron pong 4 na ilog. Mahalaga po yung tinatawag natin na landmark. Kung hindi mo alam yung eksaktong lugar, minsan humihingi ka po ng landmark na tinatawag. Yun pong pwedeng maging batayan at pwedeng magsabi sa iyo na malapit ka na dun sa tunay na lokasyon. At dito po, sinabi po ng Biblia na sa Garden of Eden ay mayroon pong 4 na ilog. Ano-ano po yon? Tingin po sa screen. Sabi kanina, Pishon, Gihon, Tigres, at Euphrates. Kaya madali lang po. Para matuntun natin kung saan ang Garden of Eden, hanapin lang po natin yung pong 4 na ilog. Bakit? Kasi nga sinabi, doon sa Garden of Eden ay may 4 na ilog. Alam po nating lahat sa ating panahon, yung pong Tigris at Euphrates, they ring a bell. Ibig sabihin, alam natin yan, naririnig po natin. It rings a bell, sabi nga. Pero yung Gihon at Pishon, hindi na po natin naririnig. Kaya gagamitin yung Tigris at Euphrates, kung titignan po natin, madali nating mahanap kung nasaan ang Garden of Eden. Tignan po natin ang globo o yung mapa ng buong mundo. Ayon po sa Biblia, ang lokasyon po ng Garden of Eden ay nasa bandang gitna sa may Middle East. Diyan po ang Garden of Eden. Bakit ko po nasabing diyan ang Garden of Eden? I-zoom natin gamit ang Google Earth. Okay? Hanggang ngayon, dumadaloy pa rin po yun pong ilog na 2. Kung titignan nyo po diyan, nilagyan ko po ng guhit na red. Hanggang ngayon, dumadaloy pa rin po yung Tigres at yun pong Euphrates. Saan banda yan? Kung titignan nyo sa mapa, sa may bandang Iraq. Subalit ang Garden of Eden ay napakalawak. Kaya ito po ay nasa Middle East, dito po sa may bandang Iraq. Ang problema, mayroon pong 2 nawawalang ilog. Yung pong Gihon at Pishon. Ito pong Gihon at Pishon, nasaan na? Maraming taon na po ang nakalipas, nahirapan ng mga dalubhasa. Hinahanap po nila ito. Subalit alam niyo po, noong po 1981, nung nagkaroon na po tayo ng tinatawag na Landsat satellite, ano po yun? Ito po yung ipinadala natin sa kalawakan. Ito po ay may kakayahan, ang satellite na ito, na kumuha ng picture ng buong kalupaan hanggang sa ilalim nito. Kaya doon po nahanap, yun pong 2 nawawalang Pishon at Gihon.
Para maintindihan nyo po, panoorin nyo po ang isang documentary film patungkol po sa Garden of Eden. Kung titignan natin ang Garden of Eden, masasabi natin na talagang may physical na paglalarawan kung saan ba talaga ang lokasyon nito. Eksaktong sinasabi ng Biblia na may 4 na ilog sa Garden of Eden at sa katunayan, pwede natin itong saliksikin at puntahan. Ang dalawa sa mga ilog na ito, ang Tigris at Euphrates, ay dumadaloy magpahanggang ngayon sa Iraq. Ang dalawa pang mga ilog na sinasabi sa Biblia ay hindi masyadong malinaw sapagkat wala na ito doon. Noong 1981, may mga pagsasaliksik na napatunayan sa tinatawag na Karun River mula sa Iran na dumadaloy at kumukonekta sa ilog Euphrates. At noong 2010, na-verify gamit ang satellite imagery ang isang tuyong ilog na nasa ilalim ng desyerto at tinatawag itong Wadi Batan at kumukonekta din sa Euphrates. Subalit ang mga ito ba ang siyang binabanggit ng Biblia na Pishon at Gihon? Ang dalawang nawawalang ilog na nakasaad sa aklat ng Genesis. Sinasabi na may isang ilog na lumalabas mula sa Eden at mula rooy nahati at naging 4 na ilog. Kung pupunta tayo sa Iraq, napakalinaw, naroon pa rin ang dalawa, ang Tigris at Euphrates. Gamit ang makabagong teknolohiya, natuklasan na ang Pishon at Gihon na siyang tinatawag ngayon na Karun at Wadi Batan, kaya walang duda na ang Garden of Eden ay nasa bandang Iraq. Okay, malinaw po, di ba? Kaya, totoo po na ang Garden of Eden ay nasa may bandang Iraq, doon po sa gitnang silangan o sa Middle East. Mayroon po tayong ebidensya at nakita po natin totoo, kaya madali na lang maniwala. Mga kababayan, tignan niyo po ako. Ganun po ang dapat maging proseso ng pananampalataya. Dapat malaman mo, makakita ka ng mga ebidensya, ng mga patunay. At kung nakita mong totoo nga, madaling maniwala. Kaya lang marami pong tao naniniwala, pero wala naman silang napatunayan. Kaya nga ang kanilang paniniwala sa dulo ay mayroon pong daw. May Diyos daw. Kasi wala silang personal experience. Pero kayo po, nakikinig po kayo ng Bible Seminar. Ngayon, pwede nyo pong sabihin, nasaan ang Garden of Eden? Nasa may Middle East, sa may bandang Iraq. Tama po? Pero kung hindi mo to alam at narinig mo lang, anong sasabihin mo? Nasa may bandang Iraq daw. Kapag ganun, hindi po yung tamang paniniwala. Ang tunay na paniniwala, ikaw mismo po, meron kang napatunayan at na-experience. Tandaan niyo po ang bagay na ito. Kaya kailan at paano nagsimula ang kasaysayan ng tao? Mayroon ba talagang Garden of Eden sa mundong ito? Okay, check na po yan. Yes. Nasa Middle East, nasa may bandang Iraq. And then, saan ang lokasyon nito? Bakit ko po nilagay ang question na yan? Baka sabi nyo, sinabi mo Iraq, bakit ngayon tatanungin mo kami sa lokasyon? Parang ganito po yun para maintindihan. Sa mga nakapunta na po sa Middle East, kung titignan nyo po dun sa may bandang Iraq, wala kang makikita pong garden. Wala ka pong makikitang matatayog na mga punong kahoy at maraming mga hayop. Wala po. Bakit? Iyon po ay puno po ng disyerto. Disyerto na po. Kaya baka sabihin nyo, hindi yan totoo. Naging OFW ako. Walang garden doon. Meron pong sagot ang Biblia. Ezekiel chapter 31, mula verse 16. Kung pupunta po kayo doon po sa Iraq ngayon, disyerto po ang makikita nyo. Bakit? Dito po sa verse 16, ito po yung sagot. Aking yayanigin ng mga bansa sa ugong ng kanyang pagkabuwal, aking ihahagis siya sa Seoul, na kasama ng nagsibaba sa hukay. At ang lahat ng punong kayo sa Eden, ang pili ng pinakamahusay ng Lebanon, lahat ng nagsisiinom ng tubig ay maaaliw sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Anong ibig sabihin ng verse na ito? Ang Garden of Eden ay ibinoon po ng Diyos sa ilalim ng lupa. Verse 18, kaya sabi, sino sa inyo ang gaya ng punong kayo sa Eden sa kaluwalhatian at sa kadakilaan? Ibababa ka na kasama ng mga punong kahoy sa Eden sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Bakit ito ibinaon ng Diyos sa ilalim ng lupa?
Simple lang po ang rason, sapagkat dito po nangyari ang unang kasalanan. Ang Diyos po ay banal. Bawal sa Kanya yun pong kasalanan. Kaya kung titignan po ninyo, nung nagkasala po si Adan at saka si Eva, pinalaya sila sa presence ng Diyos. Why? God is holy. Hindi pwedeng makihalo at makasama ng isang makasalanan ang Diyos. Kaya po sila pinalaya sa Garden of Eden. At ganyan din po ang kwento lahat ng mga tao sa mundong ito. Tayo po ay galing kay Adan at saka kay Eva, at lahat po tayo ay hiwalay sa Diyos dahil po sa kasalanan. Kaya maging yung Garden of Eden, dahil ito po ang pinagsimulan ng kasalanan, kaya sinumpa po ng Diyos ang lugar na iyon. At maging ang lupang ito ay sinumpa po ng Diyos. Kaya ibinaon ng Diyos, ayon po sa Ezekiel 31, ang Garden of Eden sa pinakamalalim na bahagi ng lupa, sabi po. Parang ganito po. Tingnan niyo po yung screen. Yun pong mga malalaking punong kahoy sa Garden of Eden, yung mga halaman at mga hayop. Napakarami po niyan dahil po sa kasalanan, ganito po ang ginawa ng Diyos. Sabi, ibabaon ka sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Kinabaon po yan. At sa paglipas po ng napakaraming taon, ano pong nangyari? Doon po sa mga halaman, mga punong kahoy, ito po ay nagkatas at naging langis. Kaya kung pupunta po kayo doon po sa Middle East, especially sa may bandang Iraq, diyan tayo kumukuha ng malaking reserba ng langis. Okay? Yan po ang isang patunay na talagang doon po ang Garden of Eden. Langis pa lang, ebidensya na po yan. Tingnan niyo po, oil in the Middle East. Ito pong parting ito may pula at may blue. Yan po ay Middle East around Iraq and Iran. Yan po yung proposed site ng Garden of Eden. Ito po yung mga nagmimina o kumukuha ng langis. Yan po ang makikita nyo sa modern day. Disyerto po ito pero marami po na kagaya ng makinang ito na nakikita nyo. Yan po ang pangkuha po nila ng langis sa ilalim ng lupa. Bakit? Yung pong mga punong kahoy, uulitin ko, at mga halaman at mga hayop na nabaon ay naging langis sa pagdaan ng napakaraming taon. Kaya hanggang ngayon, nandun pa rin po yung Tigris at Euphrates. Lahat po ng malalaking kumpanya ng oil, ng mga gasolinahan sa buong mundo ay dyan kumukuha ng kanilang ibinibentang langis. Yan po, yung major na source ng langis ay nanggagaling po sa Middle East. Yan po yung origin of oil exports na ibinibigay po, sinusupply niya saan? Sa iba't ibang kontinente, sa Asia, North and South America, sa Africa, at sa iba pang mga kontinente. Kaya ito po ang isang malaking patunay, totoo po na ang Garden of Eden ay nasa Iraq sa may Middle East. Mayroon po tayong ebidensya. At dahil may ebidensya tayo, madali na lang maniwala. Kung alam mo yung totoo, naturally, susunod ang paniniwala o pananampalataya. Yan po ang gusto ng Diyos na maging proseso ng inyong pananampalataya. Kaya kayo ngayon nakikinig. Nakikita nyo yung mga patunay at mga ebidensya at nakita nyo po mismo sa inyong mata, may ebidensya, kaya mabubuo unti-unti ang tunay na pananampalataya sa inyo. Di po ba? Kaya sige po, magpatuloy po tayo. Kung babasahin niyo po ang aklat ng Genesis, marami pong mga misteryo na maaaring hindi po maintindihan. Kaya sabi dito, mysteries in Genesis solved. Nung ako po ay bata pa, mayroon din po kaming Biblia sa bahay. Pero ang Biblia yun hindi nababasa, pero minsan binabasa ko. And one time, nung nasa kolehiyo na po ako, binabasa ko. However, ang hirap ko pong paniwalaan, ito pong aklat na ito. Noong una, nung wala pa pong nagtuturo sa akin. Bakit? Kapag babasahin mo po, syempre pag magbabasa ka, uunahin mo po sa harap, Genesis. Pero sa Genesis, ganito po ang mababasa mo. Yung kanilang mga edad ay napaka-tagal. Kaya ayaw kong maniwala noon. Halimbawa po dito, Genesis chapter 5 verse 5, si Adan, umabot po siya ng 930 years.
Sa Genesis 5 and verse 8, si Seth naman 912. Sa Genesis 5 verse 11, si Enos 905. Si Kenan naman ay 910 sa Genesis 5:14. At ang pinakamahaba yung pong lifespan na binabanggit ng Biblia ay si Methuselah, 969. Kaya noon po, nung wala akong alam sa Biblia at walang nagtuturo sa akin, ayaw ko pong maniwala kasi sabi ko, imposible ang bagay na ito. Ang buhay lang natin ay aabot, maswerte ka na kung maka-100 ka. Pero sabi ko noon, eto 930, patawa naman itong Biblia. Pero alam niyo po, gaya niyo, 10 years ago, nakinig rin po ako ng Bible seminar at doon ko po naunawaan kung bakit ganito po ang haba ng buhay nila. Ito po ang isusolve natin na misteryo. Narito rin po ang sagot sa Biblia. Genesis chapter 1 verse 7, ito po yung sagot. Pwede po basahin natin ang talatang ito, 3, 2, 1. Ginawa ng Diyos ang kalawakan at ibinukod ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan mula sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at ito ay nangyari. Yung mundo po natin, nung pasimula sa Genesis ay ganito po. Mayroon pong tubig na nasa ilalim at tubig na nasa itaas. Anong ibig sabihin ng tubig na nasa ilalim? Ito po yung mga bodies of water na nasa mundo natin. Example, ocean, sea, lake, rivers, yan po. Pero sabi dito mayroon pong tubig na nasa itaas. Sa English version, ito po ay tinawag na firmament. Ang ibig sabihin yan, mayroon pong parang bula na nakabalot sa mundo po natin noong unang panahon sa time ng Genesis. Parang ganito po yung illustration. May tubig sa ilalim at tubig sa itaas. Ito po yung earth, mayroon pong tubig sa ibaba at mayroon pong nakabalot na tubig nasa kalawakan. Kaya mayroon pong parang bula. At dahil po dito, hindi po nakakapasok yung pong tinatawag nating high frequency at harmful rays from the sun. Yan po. Yung araw, mayroon po siyang element, yung pong rays na tinatawag nating high frequency at hindi po ito maganda sa ating kalusugan. Example po yung pong gamma, X-ray, and ultraviolet rays. Okay? Dati po, hindi yan nakakapasok. Bakit? Mayroon pong bula, mayroon pong firmament, o yung tinatawag po na tubig na nasa itaas. Mayroon pong proteksyon ang mga tao noon sa panahon po nila Adan. Tingnan niyo po yung screen, parang ganyan po. Kaya hindi po nakaka-penetrate o hindi po nakakapasok. Yun pong mga hindi magandang mga sikat na nanggagaling sa araw na masama sa ating kalusugan. Kaya protektado po sila noon, may protection silang bubble o firmament, kaya ang buhay po nila ay napaka-haba. Bakit? Ang kanilang panahon noon, ang klima po nila ay perpekto. Hindi mainit, hindi malamig. Hindi po umuulan sa panahon nila noon. Wala pong summer. Sobrang ganda po ng panahon. Kaya po umabot po sila ng 900 plus sa kanilang buhay. Bakit? Hindi nakakapasok yun pong harmful rays from the sun, yung pong tinatawag na high frequency waves. However, sa atin pong panahon, wala na po ito. Yung bulang ito, o yung pong bubble, o yung pong firmament. Bakit? Mamaya ipapaliwanag ko po, sa panahon po ni Noe, dahil sa kasalanan ng tao, yung tubig na yun ibinagsak ng Diyos. At mula po kay Noe, bumaba ang lifespan ng mga tao. Bakit? Wala na po yung firmament. Mamaya, ipapaliwanag ko po yun. Pero mag-focus muna tayo dito po sa Garden of Eden. Kung pupunta po kayo sa Middle East, yan po ang paboritong puntahan ng mga scientists, mga archaeologists at researchers. Sa Middle East, isa po itong nakita nila. Ito po. Ito po ay fossil ng isang dragonfly o tutubi. Gaano po yan kalaki? Ito pong una ay 1 meter yung wingspan. Tingnan niyo po ako. Ganito po, kaya parang ganito kalaki sa akin yung tutubi sa panahon po nila noon. Yung isa 30 centimeter. Extraordinary po yung laki. Totoo po ito. Bakit? Nakuha po yan na fossil. Kasi nga, sa panahon po nila Adan at saka ni Eva, matatangkad ang tao, maging ang mga hayop ay malalaki. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Mga punong kahoy po, hindi po gaya ng punong kahoy natin ngayon. Ito po mayroon pong nalalabi pa.
Ito po ay matatagpuan sa Sequoia Park sa Amerika, yung tinatawag nating Sequoia Tree. Sobrang laki po nito kahit ilang tao kung susukatin po yung circumference po ng kanyang puno. Sobrang lalaki. Mas malalaki pa po yung mga punong kahoy sa panahon po nila Adan at saka ni Eva. Bakit? Sabi ko kanina, dahil perpekto po ang kanilang klima noong unang panahon. Ito, nakita po mga bakas ng paa ng tao. Hindi po ito gawa-gawa lang. Ito po ay natagpuan especially sa Middle East. Mesopotamia, doon po sa Iraq, cradle of ancient civilization. Napag-aralan po natin ito sa world history. May mga buto. Totoo po yung mga dinosaur. They existed noong unang panahon. Nahukay po ang mga butong yan, kaya yan po ay pawang katotohanan. Ito po nahukay na buto ng tao. Ang butong yan ay mula po dito po sa tuhod hanggang dito sa may bewang. Okay? Kaya kung bubuuin po natin ang taong yan, sobrang laki po. Talagang higante ang tao noong unang panahon. Okay? Ikumpara po natin sa panahon natin ngayon. Kung bubuuin po natin yung butong iyon, tingnan niyo po dito sa picture na ito. Ito po si Kai Soto. 7-footer po siya. Pero yung tao noong unang panahon, nasa 14 feet ang laki. Kaya malalaki ang mga tao, matatangkad sila, malusog sila, kaya nga po normal sa kanila noon na umabot ng 900 and above years. Nasa Biblia ba na malalaki ang mga tao? Opo. Genesis chapter 6 verse 4. Babasahin ko po. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na iyon at kahit pagkatapos noon. Si higante. Kasi malalaki po ang mga tao sa mga araw na iyon. Kaya madali na lang pong maintindihan, kaya mahaba po ang kanilang buhay. Isa pa pong bagay, bakit mahaba ang buhay nila? Wala pong bisyo noon. Ang mga kinakain nila ay masusustansya. Wala pong mga instant noon. Malinis po ang kapaligiran noon. Perpekto ang klima. Kaya, simple mentality lang, simple analysis, masasabi natin talaga po pwedeng mangyari ang bagay na ito. At ito po yung katotohanan. Kaya ito po ay nangyari talaga. Mahaba talaga ang buhay nila at ang mga tao, mga hayop noon ay hindi po gaya ng mga tao at hayop ngayon. Ang mga tao noon ay malalaki. Ang mga hayop noon ay talaga rin malalaki rin po. Compared sa atin ngayon dahil wala na po yung protection ng ating earth, kaya ganun na po. Bumaba ng bumaba ang haba ng buhay ng tao, maging ang ating katawan ay lumiit ng lumiit. Okay? Kaya, talaga bang mayroong Garden of Eden sa mundong ito? Check na po yan. Nasa may Middle East, sa may Iraq. Saan ang lokasyon nito? Doon pa rin. Kaya lang, nasa ilalim po yung mga punong kahoy ibinagsak sapagkat sinumpa ang lugar na yon. Pero ito po yung mahalaga. Ano po yung aral na nakapaloob sa kwento nila Adan at ni Eva dito po sa Garden of Eden? Ito po yung aral. Tingnan natin sa Genesis chapter 2 verse 17. Babasahin ko po. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng masama at ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yon ay tiyak na mamamatay ka. Yan ang utos ng Diyos sa kanila. Marami pong mga tao, ganito po yung pangangatwiran. Ikasalanan niya ng Diyos, bakit naglagay ng punong kahoy dyan ng bunga? Ganito po yon. Ang simple explanation ay ganito. Ang tao po ay ginawa ng Diyos na hindi robot. Yung robot po, yung may remote control, pindutin mo, yun gagawin niya. Sunod-sunuran lang. Pero ang tao iba, meron po tayong tinatawag na free will. May sarili tayong pagpapasya at kalooban. Kaya ibinigay ng Diyos yun na kalayaan sa atin. Ito po yun, ikaw ang mamili. Ganyan po ang matalino na pagpapasya ng Diyos. Sabi niya kay Adan at saka kay Eva, ibibigay ko sa inyo lahat. Minamahal ko kayo, pero gusto kong patunayan kung ibabalik niyo yung pag-ibig ko sa inyo. Ako ay pag-ibig, sabi ng Diyos. Ang pag-ibig, mayroon siyang object. Pero kailangan mo rin pong tumanggap. Give and take. Hindi pwedeng one-sided. Kaya ibinigay ng Diyos ang isang punong kahoy na ito. Yung bunga niya, hindi pwedeng kainin. Bawal. Yun po ay punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama.
Ang sabi ng Diyos, kapag kumain sila, mamamatay sila. Pero tignan natin ang kwento. Genesis chapter 3. Verse 4, subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. 5. Sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo kumain noon ay mabubuksan ng inyong mga mata at kayo magiging kagaya ng Diyos na nakakilala ng mabuti at masama. Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito, at binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya'y kumain. Verse 7, at parehong nabuksan ang kanilang mga mata at nalaman nilang sila'y mga hubad, magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panakip. Anong ibig sabihin niyan? Mas nakinig sila sa tukso ng ahas. Ang ahas po, yun po yung demonyo. Imbis na makinig sa Diyos na nagbigay sa kanila ng lahat ng kanilang buhay, nagmahal sa kanila, mas nakinig sila sa kasinungalingan ni Satanas. Hindi po yun kasalanan ng Diyos. Kasalanan ito ng tao, yan ang kanilang naging pagpapasya. Kaya kung titignan natin, naghimagsik ang tao sa simula pa lang, si Adan at saka si Eva. Kaya may dapat po tayong bagay na dapat maliwanagan tayo sa bagay na ito. Tingnan nyo po, sabi ng Diyos, kapag kinain nyo, mamamatay kayo. Sabi ng ahas, kapag kinain nyo, hindi kayo mamamatay. Sino po ang nagsasabi ng totoo? Ito po ang katotohanan. Tingnan nyo po ang screen. Tinuro ko po kahapon sa inyo na tayo po ay hindi lamang katawan, mayroon din po tayong espiritu. Nung sinabi ng Diyos na tiyak mamamatay kayo, ang tinutukoy ng Diyos ay ang espiritu. Nung sinabi ng tusong si Satanas na hindi kayo mamamatay, ang tinutukoy naman na may kahalong pangtutuso ay yung katawan. Kaya nung kumain po sila, ang namatay sa kanila ay hindi po katawan kundi yung po espiritu. Nakuha nyo? Kaya lahat ng tao na nanggaling kay Adan at saka kay Eva, lahat po tayo ipinanganak physically alive pero spiritually patay. Yan po ang katotohanan. We have body and we have spirit. Physically alive tayo but spiritually dead. Kapag sinabing patay ang spirito, ito po ay dahil sa kasalanan, hiwalay tayo sa Diyos. Kahapon sabi ko, ang Diyos ay espiritu, 1:4:24. At may espiritu tayo pero ito po yung problema. Patay ang ating espiritu. Kapag sinabi ng Biblia na patay, hiwalay, walang relasyon, dahil marumi, dahil may kasalanan. Kaya nga po napag-aralan din natin kahapon na ang purpose ng ating buhay ay maipanganak na muli. John chapter 3 verse 3, muli po basahin natin sabay-sabay, 3-2-1. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ano po ang dapat maipanganak na muli? Yun pong espiritu po natin. Kaya sa simula pa lang, namatay na po ang espiritu, hiwalay na po ang espiritu. At kayo po ngayon na nakikinig, physically alive but spiritually dead. Hiwalay kayo sa Diyos. At kailangan po kayong maborn again para nyo po makita ang kaharian ng Diyos. Kaya ano po yung aral dito sa kwento ni Adan at saka ni Eva? Dito po nagsimula ang kasalanan na siyang dahilan kung bakit ganito po ang ating buhay at dahilan kung bakit maraming tao ang mapupunta sa impyerno. Subalit may pag-asa po kayo sapagkat mayroon pong paraan ng kaligtasan. Kapag sinabi pong kaligtasan, lagi kong sinasabi, hindi po ito kaligtasan mula sa utang, kaligtasan mula sa sakit, hindi. Ito po ay kaligtasan ng inyong espiritu. Sapagkat yung espiritu ang pinakamahalaga, yun po yung mabubuhay magpakailanman. Kaya ulitin ko po, dahil sa kwentong ito, sa pagkakasala ni Adan at saka ni Eva, lahat po tayo physically alive but spiritually dead. Tandaan niyo po yan. Kaya sa Roma 5:12, sabi po, kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Lahat tayo ay nagkasala. Lahat ay naging mga makasalanan. Yan po ang gusto kong maintindihan nyo dito po sa kwento ng Garden of Eden. Para maging personalized,
Ganito po, ako ay makasalanan sapagkat galing ako sa kasalanan. Galing ako sa unang dalawang tao na nagkasala, naghimagsik laban sa Diyos. Okay? Okay na po tayo sa Garden of Eden. Pangalawa, puntahan naman natin ang Noah's Ark at yung pong baha na nangyari. Ang baha at daong ni Noe, alamat o katotohanan. Ito po ay nasa Biblia, kaya ito po ay katotohanan. Kaya kailangan ko pong patunayan sa inyong lahat. Umpisan nating patunayan ang kwentong ito. Genesis chapter 6 verse 5 and 6. Babasahin ko po. Nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Nalungkot ang Panginoon na kanyang nilalangang tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. Kaya yan ang dahilan ng pagbaha. Ganito po ang nangyari. Nung si Adan at saka si Eva ay pinalayas ng Diyos, sabi ng Diyos, sumayo kayo. And then, nag-multiply po ang tao. At dahil po malalakas po sila, ang bilis dumami ng populasyon noon. Bakit? Noon po kapag nanganganak ang tao, parang simpleng iri lang. Malalakas pa po sila. Pwede silang mag-anak ng napakarami, kaya ang bilis pong nag-multiply ang dami po ng tao sa mundong ito. At nung dumami ang tao, natural, mas dumami ang kasalanan. At dahil sa kasalanang ito, sabi dito sa talata, nalungkot ang Panginoon. Nakakalungkot, bakit sabi napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama? Ganito na po ang nangyari. Nag-multiply ang kasalanan, nagpapatayan sila, nagnanakaw, nagkaroon na po ng karahasan sa buong lupa. Kaya sabi ng Diyos, nalungkot po siya. At dahil sa kasalanang ito, iginawad ng Diyos yung pong tinatawag ng Biblia na judgment. Ang gamit po ay tubig. Kaya anong nangyari? Genesis chapter 6 verse 13 to 14. Ito po ang babala ng pagbaha. Ang Diyos po, bago po siya magbigay ng paghuhukom o paghahatol, mayroon pa po ng paraan. Nagbibigay din pa po siya ng babala. Kaya dito sa Genesis 6:13 to 14, at sinabi ng Diyos kay Noe, ipinasya ko ng wakasan ng lahat ng laman, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan nila. Ngayon, sila ay aking lilipuling kasama ng lupa. Gumawa ka ng isang daong na yari sa kahoy na gopher, gumawa ka ng mga silid sa daong at pahiran mo ito ng alkitran sa loob at labas. Kaya ito na po, nagbabala na po ang Diyos ng pagkakaroon ng pagbaha. Mga kababayan, ano pong sabi ng Diyos? Ipinasya ko ng wakasan ng lahat ng laman. Sabi niya, lilipulin ko sila kasama ng lupa. Yan po ang Diyos na dapat niyong makilala. Ang Diyos na ito ay justice. Hukom po siya. Kung may kasalanan, hindi niya yan palalampasin. Tandaan niyo po ito. Nung nakita niya ang kasamaan sa buong lupa sa panahon nila Noe, nagpasa siyang lipulin lahat ng mga tao. Ganyan po ang Diyos. Pero, kung may paghuhukom, mayroon din pong awa ang Diyos. Hindi siya basta-bastang naggagawad ng paghahatol kung hindi siya magbibigay ng pagkakataon sa mga tao. May pagkakataon po sila, dito po na maligtas. Kaya pinagawa po niya si Noe ng daong. Ang daong na ito, yan ang paraan para ang mga tao ay hindi mawasak, sapagkat ang Diyos, magpapaulan po siya. Lilipulin niya ang tao gamit po yung baha. Dito sa Genesis 6 verse 15, ganito po ang instruction ng Diyos, yung sukat na ibinigay niya kay Noe. Gagawin mo ito sa paraang ganito, ang haba ng sasakyan ay 300 siko, ang luwang ay 50 siko, at ang taas ay 30 siko. Kung i-convert po natin sa meters, ang pinakamalapit ay 138 by 23 by 14 meters. Dati po, ang gamit po nilang panukat ay siko. Pero hindi gaya ng siko natin, ulitin ko, sa panahon nila noon, iba ang sukat ng siko nila. Mahaba po dahil malalaki, matatangkad ang mga tao. Para magkaroon kayo ng ideya, tignan nyo po ito pong screen. Ito po yung Leaning Tower of Pisa na nasa Italy. Kung ikukumpara po natin, itatayo natin yung pong Noah's Ark,
wala po sa kalahati ang Leaning Tower of Pisa. Ito naman po sa China, yung Liao di Pagoda, halos kalahati lang ng Noah's Ark. Ang Elizabeth Tower naman po sa London, England, ay halos 3/4 lang ng Noah's Ark. At ang Statue of Liberty sa USA, ito po ay nasa 2/3 lang ng Statue of Liberty, ng Noah's Ark. Kaya ganyan po kalaki ang Noah's Ark. Bakit? Gusto ng Diyos na ang mga tao ay maligtas, maraming tao. Kaya, nagsimula si Noah sa paggawa po ng daong. Alam niyo po, matagal po niya itong ginawa. For 120 years, ginawa niya ito. At habang ginagawa niya, sabi po ng Biblia, nangangaral siya. Sinasabi niya sa mga tao, kung titignan niyo po yung screen, nangangaral siya. Sabi niya, nagpahayag ang Diyos sa akin na wawasakin ang buong lupa sa pamamagitan ng baha. Kaya pumasok kayo sa daong na itatayo ko upang kayo ay maligtas sa paparating na puot at paghahatol ng Diyos. Pero alam niyo po, napakatagal nito na pagkakataon, 120 years, ang mga tao nakikinig, pero ito po yung problema, hindi sila pumasok sa daong. Karamihan pa sa kanila, pinagtatawanan po nila si Noah. Maring sinabi po nila, baliw na ito. Bakit? Sa panahon pa nila, hindi pa nila alam yung ulan. Hindi pa po nagpapaulan ng Diyos. At gumawa po ng daong si Noe malayo sa dagat. Pinagtatawanan po nila. Sa isip ng tao, nonsense yung sinasabi niya. Ganon din po sa panahon natin ngayon. Kapag nangangaral tayo ng salita ng Diyos, nonsense yan. May pera ba dyan? Wala akong mapapakinabangan dyan. Yan ang mga isip ng tao. Yung iba tumatawa. Kapag nangangaral ka po, ang isip nila, nababaliw ka na. Ganon din po sa panahon ni Noe, kaya namatay ang napakaraming tao. Nung matapos na po yung paggawa ng daong, dumating na po yung baha. Alam niyo po yung mga hayop, pumasok po sila. Pero yung mga tao, hindi. At isinara po ng Diyos yung pintuan ng daong na ito. Kaya nung nakasara na at dumating na po yung tubig, kahit tumuktok yung mga tao, wala na. Kahit magmakaawa sila, wala na. Bakit? Ang nagsara nun Diyos sapagkat napakalaki ng tarangkahan nun yung pong pintuan. Sabi ng Diyos, binigyan ko kayo ng 120 years na palugit pero hindi kayo nakinig. Kaya dito po, kung titignan nyo, dumating po yung baha. Umulan. Tumaas ng tumaas ang tubig hanggang yung mga bundok, inapawan na rin po. Gaano katagal ang ulan? Tignan po natin sa Genesis chapter 7, mula verse 11 at verse 12. Sa ika-6 taon ng buhay ni Noe, sa 17 araw ng 2 buwan ng araw na iyon, umapaw ang lahat ng bukal mula sa malaking kalaliman at ang mga bintana ng langit ay nabuksan. Umulan sa ibabaw ng lupa sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Yung Typhoon Ulysses, ilang araw lang po yung ulan. Pero ito po, 40 days and 40 nights na napakalakas na ulan, hindi lang po yung nanggagaling doon sa langit, kundi pati yung nasa ilalim, bumukal po. Kaya ang bilis pong tumaas yung tubig. Saan galing yung tubig na ito? Ito po yung sinasabi kanina na yung firmament. Ito po yung tubig na nakabalot kanina sa panahon nila Adan, dun po sa mundo. Yan po yung binagsak ng Diyos during the time of Noah. Alam niyo po ba kung ilan lang ang naligtas dito? 8 lang po na nilalang. Bakit? Dahil napakatigas ng ulo ng mga tao. At ang 8 yan po ay walang iba kundi si Noah, 3 anak niya na lalaki si Shem, Ham at Japheth at ang kanilang mga asawa. 8 lang po ang naligtas sa pandaigdigang bahang ito. Gusto ng Diyos na maligtas sila kaya nagpagawa ang Diyos ng napakalaking daong, subalit ito po yung problema. Nasa kanila ang pagpipili. Daan ng buhay o daan ng kamatayan. Pero anong pinili nila? Kamatayan. Ganyan din po sa inyong nakikinig ngayon. Sana po, piliin niyo po yung daan ng buhay na sinasabi ng
Biblia. Ngayon, totoo ba ito? Okay, patutunayan din po natin na ang Noah's Ark at yung pong nangyaring pandaigdigang baha ay totoo. Tignan natin sa Genesis 8 verse 4. Babasahin ko po, or basahin po na lang natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang 17 araw ng 7 buwan, sumadsad ang daong sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. Mahalaga po ito. Pagkatapos po na yung baha, nung nilipol na ng Diyos ang lahat ng mga tao, bumaba ng bumaba yung baha, humupa ng humupa, hanggang sa sumadsad na po yung pong daong ni Noe. Mahalaga po ito. Saan daw sumadsad? Mga bundok ng Ararat. Mahalagang point po ito para mapatunayan natin na totoo po ito. Ang tanong, nasaan ang mga bundok ng Ararat? Sabi po, mga bundok. Hindi lang po isa, more than one, mga bundok. Kung pupunta po tayo, titignan natin ang mapa. Ito po ang mapa ng Turkey. Sa may borderline, dyan nyo po nakikita, yun pong mga bundok ng Ararat. Mountain range po siya. May malaki at may maliit. Kaya sakto ang Biblia, mga bundok ng Ararat. Ito po yung modern na picture ng Mountains of Ararat. Sabi ng Biblia, dyan sumadsad, yun pong daong. At dahil sinabi ng Biblia, marami na pong mga sinaunang mga Krisyano at mga dalubhasa ang pumunta dyan para patunayan kung nariyan talaga yung pong Noah's Ark. Ito po yung ruta na pupuntahan mo. Ang galing ng pagkakaayos ng Diyos. Ito pong mga bundok ng Ararat, ito po 10 months nagyayelo po yan. Kapag summer, nalulusaw po yung yelo kasi mataas po siya at malamig sa lugar na yan. Kaya sa buong year, 10 months po nagyayelo dyan. Bakit dyan nilagay ng Diyos yung pong daong ni Noe? Bakit dyan niya pinasadsad? Upang mapreserba po yung pong ebidensya. At ngayon, maniwala tayo. Marami na pong umakyat doon, marami na pong naging eyewitness ng Noah's Ark. Ang isa sa kanila ay si Fernand Navarra. Siya po ay isang French demolition engineer. Nung una niyang pagpunta, medyo nabigo siya, pero may nakita siya, kaya bumalik po siya. At doon niya nakita, around 1950s, siya po ay isa sa mga eyewitness ng Noah's Ark. Napasok niya po yun, at ano po ang ginawa niya? Pumutol po siya ng kahoy mula po sa daong at ipinatest po niya sa iba't ibang laboratorio at naging resulta po ng test, tamang-tama. Tama yung uri ng kahoy, gopher, at ito po ay mayroong 5,000 years, tamang-tama sa edad ng taon o yung pong taon sa panahon po ni Noah. Para maintindihan, panoorin niyo po ito pong video clip, isang documentary. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng kaalaman na magbibigay liwanag sa mga katanungang nagpalito sa mga dalubhasa ng kasaysayan. Totoo nga kaya ang Noah's Ark? Naroon pa ba kaya ito sa mga bundok ng Ararat? Ang kwento ng daong ni Noe at ang pandaigdigang baha na lumipol sa mga tao noong unang panahon, sa wakas ay may kalinawan na. Sa kalagitnaan ng 1950s, sa wakas ay nagbigay ang bundok ng kauna-unahang pisikal na pahiwatig para sa ika-20 siglo. Ito ang nagsilbing umpisa ng sunod-sunod na makabagong pagsisikap upang matunton ang sikretong kinaroroonan ng daong ni Noe. Isang French demolition engineer na ang pangalan ay Fernand Navarra ay unang naging interesado sa daong. Iniwan ako ng mga British guide sa ibaba pa lamang ng bundok, kaya't nagsumikap akong magpatuloy ng mag-isa. Hindi ko natagpo ang nakalabas ang daong, subalit nakita ko talaga ang isang napakalaking maitim na bagay sa ilalim ng makapal na yelo. Alam kong kailangan kong bumalik upang tuklasin kung ano iyon. Bumalik nga siya noong July 1955 kasama ang kanyang binatang anak na si Rafael. Ang nakikita natin ngayon dito ay ang aktwal at tunay na pangyayaring kinuna ni Fernand Navarra at ng kanyang anak sa kasagsagan ng kanilang paglalakbay. Noong 1955 ay mas mainit na taon at natutunaw ang mga yelo. Alam ko na kung may pagkakataon akong maabot ang taong,
ay ito na iyon. Si Rafael ang unang nakakita ng isang bagay. Maingat na ibinaba ni Navarra ang kanyang sarili sa ilalim ng isang matarik na bitak na nasa taas na 13,500 talampakan. Ang kahoy ay madaling makita, ngunit ito'y matigas na nakabaon sa yelo. Pumutol si Navarra mula sa yelo ng 5 talampakan na mahabang piraso ng kahoy. Pinangarap ko ang sandaling ito, ako at si Rafael ay tuwang-tuwa na para bang Pasko. Isang maipagmamalaking sandali at katuparan ng inaasam-asam na kahilingan. Pero ito ba'y talagang kahoy na mula sa daong ni Noe? Napag-alaman na ang kahoy na natagpuan ni Navarra ay hindi tumutubo sa bundok ng Ararat. Sa katunayan ay walang kagubatan sa loob ng 300 milyang nakapalibot sa bundok. Si Navarra mismo ang nagpasuri sa kahoy sa 3 magkakaibang laboratorio at ipinaalam sa kanya na ang kahoy na ito ay halos 5,000 taon na ang tanda. Maliwanag na sumasang-ayon sa bahang isinasalaysay ng Biblia. Kaya napatunayan po natin, totoo rin po ang Noah's Ark. Ulitin ko, saan sumadsad? Bundok ng Ararat. Mga bundok ng Ararat. Hindi po Arayat sa Pampanga, hindi po doon. Ararat sa may Turkey. Sa katunayan, kahit na po yung mga US Air Force ay mayroon pong mga pictures ng Noah's Ark. Yes, kapag nalulusaw po yun pong mga yelo doon, minsan nai-expose po yung isang malaki, sabi nila, isang malaking istruktura na gawa sa kahoy. Totoo po ito. Kaya naipatest nga, yung pong nakuhang mga kahoy ay talagang napatunayan na 5,000 years old. Kaya meron po tayong ebidensya. Isa pa pong ebidensya ng worldwide flood, kung titignan po natin sa iba't ibang panig ng mundo, tignan niyo po ang screen. Una yung pong Andes Mountain. Ito po ay mountain range sa South America. Mataas po na bundok ito, pero dun po sa taas ng bundok, ito po ang natagpuan. Fossil po ng balyena at fossil po ng iba't ibang giant oyster. Kaya isipin nyo, paano nagkaroon ng fossil doon? Ng mga sea creatures. Hindi naman sila umakyat dyan. Anong ibig sabihin nito? Sapagkat nung panahon ni Noe, nung pong lumubog ang buong mundo, syempre, ang buhay noon yung mga sea creatures, mga isda. At nung bumaba po yun, yung tubig, naiwan na po sila doon. Kaya na-preserve po yung fossils ng mga giant oysters at whale, balyena, sa taas po mismo ng Andes Mountain. Yan po ang nagpapatunay na totoong nagkaroon ng pandaigdigang baha. Next, kung pupunta po kayo naman sa Amerika, mayroon po kayong makikita na Grand Canyon. Ano po ito? Ito po yung bangin. At kung titignan nyo po, mayroon pong guhit na parang ito po yung senyales o tanda ng pagbaba ng tubig. Okay? Tawag po dyan Grand Canyon, popular landmark, tourist attraction po yan sa Amerika. Sa ibang panig po ng mundo, nakakita rin po sila ng iba't ibang mga fossil ng sea creatures sa mataas na level or yung pong bulubundukin at matataas na level ng lupa. Gaya po sa Spain. Nakita rin po nila yan. And then sa Mongolia, ito po yung nakapagtataka, napakalayo po nito sa dagat. Pero marami po silang salty lake. Kaya napakasagana po nila na sa asin. Ano po yung salty lake na yan? Diyan po sa Mongolia, napakarami niyan. Bakit nagkaroon ng salty lake? Patunay din po yan na nangyaring pandaigdigang baha sa panahon po ni Noe. Kaya worldwide, phenomenon po ito, kaya nga worldwide, marami rin po tayong makukuhang mga ebidensya sa iba't ibang kontinente sa mundong ito. Totoo po ang Noah's Ark and Flood. Tingnan niyo po ang screen, dati meron po yung firmament. Mahaba ang buhay nila kasi nga hindi nakakapasok yun pong high frequency waves o rays mula po sa araw. Pero ibinagsak po yan ng Diyos sa panahon ni Noe. Kaya ano po ang resulta? Wala na po yung firmament o yung tubig.
Nakakapasok na ngayon yung pong harmful rays from the sun, kaya ang buhay po natin bumaba, umiksi ng umiksi. Tingnan niyo po, result of the worldwide flood. Sa panahon ni Noe, 950 po, hanggang sa bumaba ng bumaba, sa panahon ni David around 70, hanggang sa panahon po natin ngayon, 70 or 80. Pero sa panahon natin, maswerte ka na kung maka 70 ka. Tama po ba? Kaya totoo po, ito po ang naging resulta ng worldwide flood. Ngayon ang mahalaking tanong, kung nagkaroon ng baha, baka tanungin niyo ako, Pastor, may baha, may tubig. Saan nang napunta yung tubig? Magandang question po yan. Ia-address po natin. Saan napunta yung tubig ng baha na nangyari sa panahon ni Noe? Ang sagot na sa Biblia. Sa Job, chapter 37, verse 9 to 10, babasahin ko po. Mula sa silid nito, ang ipo-ipoy ng gagaling at ang ginaw mula sa nagngangalat na mga hangin, sa pamamagitan ng hininga ng Diyos ay binibigay ang yelo at ang malawak na tubig ay mabilis na namumuo. Anong nangyari sa tubig? Naging yelo. Saan po ito? Ito po ay isang kontinente. North Pole at South Pole. Napakalawak po at napakakapal na yelo. Kontinente po yan. Antarctic and Arctic, na pag-aralan po natin yan. Yan po yung karamihan sa tubig. Sa panahon ni Noe, nilagay po ng Diyos yan sa magkabilaang dulo, North Pole and South Pole. Kaya nga po dahil po sa global warming, tama po ba, sabi ng mga scientists, dahil painit ang mundo, pag nalusaw yan, kahit yung mga building sa Manhattan ay malulubog. Pero wag po kayong mag-alala. Sapagkat sa panahon ni Noe, after po ng paghuhukom sa pamamagitan ng tubig, nung humupa na, nung natapos po yung ulan, nagpakita ang Diyos ng isang bahaghari, rainbow. At sabi ng Diyos, kay Noe, yan ang aking tanda ng tipan. Kapag nakikita nyo yung rainbow, hindi ko nawawasakin ang mundong ito sa pamamagitan ng tubig. Anyway, yung tubig po napunta sa North Pole and South Pole. Yan po yan. Yung ibang tubig nasaan? Awit 33 verse 7. Kanyang tinipon ng mga tubig ng dagat na gaya sa isang bunton, inilagay niya ang mga kalaliman sa mga imbakan. Anong ibig sabihin yan? Yung ibang tubig ay napunta sa mga malalalim na parte ng dagat. Halimbawa po ay ang Marianas Trench o yung pong tinatawag nilang Challenger Deep. Napakalalim po niyan, 36,070 feet. Kung ikukumpara po natin yung commercial airlines, nasa 35 feet lang po. Kahit ilubog po natin yung Mount Everest sa Marianas Trench, lulubog po ang Mount Everest. Yung mga popular po na mga malalaking structure na ginawa ng tao, lahat yan, ilubog mo man po doon sa Marianas Trench ay lulubog. Sabi ng Biblia, yung ibang tubig ay nariyan, imbakan, kalaliman ng imbakan. Malinaw po, kaya napakarami po nating ebidensya. Kung ayaw nyo pa rin pong maniwala, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Pero kung nakikinig ka po at nag-iisip kang mabuti, masasabi mo, totoo nga, may ebidensya. Ngayon, may aral. Ngayon na nalaman nyo, okay, totoo, nasa bundok ng mga bundok ng Ararat, sumadsad. Ano ang kahalagahan nito sa akin? Alam niyo po sa aking experience, marami na pong nakikinig ng Bible seminar na ito. Ang problema lang po, head knowledge lang. Ano po yung kinukuha nila? Yung mga facts lang. Pero hindi nila ito mai-connect sa kanilang sarili. Para sa isang kwento, ang mahalaga po yung aral na mapupulot nyo. Kung kayo po ay nanunood ng pelikula, mahalaga, ano ba yung aral? Ang problema, marami po sa atin, nood lang ng nood, hindi naman nakakaunawa, hindi iniintindi. Yung iba nakikinig sa mga kwento, hindi naman kinukuha kung ano po yung aral. Bakit ko po ito tinuturo? Sa akin pong experience, lagi po akong nagba-Bible seminar, same topic. Bakit? Pareho lang po ang Biblia. Hindi ito magbabago. Pero karamihan sa mga tao, after listening, hindi nila ito ma-connect sa kanilang sarili. Kasi nagfo-focus lang sila. Okay, nasa bundok ng Ararat. Okay na ako doon. Hindi po kayo doon magtatapos. Kunin niyo po ang mahalagang aral. Ito po ang aral mula sa daong ni Noe. Mahalaga po ito, especially sa panahon natin. During the time of Noah, makasalanan ng mga tao, kaya winasak sila ng Diyos gamit po ang tubig. Nangako ang Diyos kay Noe,
may rainbow, hindi ko nawawasakin ang mundong ito sa pamamagitan ng tubig. Kaya huwag po kayong mag-alala kahit na bumagyo ng malakas, hindi po mawawasak ang mundong ito sa pamamagitan ng tubig. Pero ito po ang aral. Sa panahon natin, sobrang makasalanan na rin po ang mga tao. Sabi ng Diyos, sa panahon natin, hindi tubig ang gagamitin. Good news, hindi tubig, pero may bad news. Apoy po ang gagamitin. Sa panahon ni Noe, nakaligtas ang mga isda. Sa panahon natin, kahit isa, walang makakaligtas diyan. Bakit? Apoy ang gagamitin ng Diyos. Kaya para makapaghanda po kayo, kaya tinuturo ko po ito. Ano po ang apoy na ito? Fire judgment, nuclear bomb. Tingnan natin, 2 Peter chapter 3, verse 6 to 7. Totoo po ito. Nasa pamamagitan din nito, ang daigdig noon ay inapawan ng tubig at nagunaw. Ngunit sa pamamagitan ng gayon ding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghuhukom at sa paglipol sa masasamang tao. Sabi po dito, ang kasalukuyang langit ay lupa ay iningatan para sa apoy. Ulitin ko po, nuclear bomb po ito. Hindi po uulan ng apoy mula po sa langit. Nuclear bomb. Nuclear war ang mangyayari. Malapit na po ito mga kababayan. Tingnan niyo po ang screen. Hindi po ito latest pero ito po ang inventory kung gaano karami ang mga nuclear bombs ng malalakas na bansa. Nangako po ang Diyos na gagamitin niya ang apoy para wasakin ang mga masasama, makasalanan. 2 Pedro 3:10. Ito pong 2 Peter chapter 3 verse 10. Basahin po natin, 3-2-1. Ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw, at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy, at ang mga lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Nakakatakot po ito. Sabi po, ang mga sangkap ay matutupok. Sa English, element. Ibig sabihin, sobrang init po nito. Lahat ng mga gawang naroon ay masusunog. Ito po ang paparating na nuclear war. Kayong malalakas na bansa, tignan niyo po, China, araw-araw po nilang pinaparada ang kanilang lakas, yung bomba po nila. North Korea, Pakistan, Israel, Russia, and the United States. Ang laki pong pera ang gugugulin nito kapag gumawa ka o nagtayo ka ng nuclear program mo. Tanong ko, bakit sila gumagastos ng maraming pera? Para lang pang-display? Hindi po. Dahil nakasulat yan sa Biblia, mangyayari po yan. Gagamitin yan ng tao. Kaya sa mga nakikinig ngayon, kung kayo po ay matalino, sana maganda po kayo. Makinig po kayo. Ito po ang nakasulat dito po sa mundong ito. Susunugin ito ng Diyos sa pamamagitan ng apoy, kaya huwag niyo pong ilagak ang inyong pag-asa sa sanglibutang ito. Makinig po kayong mabuti sa Bible Seminar. Okay? Kaya may nakaambang nuclear war o fire judgment. Ito ang mahalagang aral. Sa panahon ni Noe, tubig. Pero ito po, nagtuturo sa atin, sa kasalukuyang panahon natin, sabi ng Diyos, apoy naman. Para maiwasan ang apoy na ito, you must be born again. 2 Peter chapter 3 verse 9. Hindi pa nangyayari ang nuclear war kasi sa verse na ito. Basahin natin 2 Peter 3 verse 9, 3-1. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Kaya naghihintay pa rin po ang Diyos sa iyo na nakikinig ngayon. Gusto niya makarating ka sa pagsisisi. Ayaw kanyang mawasak. Pero alam niyo po, gaya ng mga tao sa panahon ni Noe, 120 years naghintay ang Diyos, hindi pa rin sila nagsisi. Parehong salita po ang ipinapangaral sa inyo. Sana ngayon, unti-unti na pong magkaroon kayo ng pagsisisi. Yan ang aral mula sa daong ni Noe, na may paparating na paghuhukom ang Diyos gamit ang apoy, kaya ang dapat nating gawin, magsisi po tayo at manumbalik sa Diyos. Okay, 2 po tapos na. Pangatlo, Tore ng Babel. Kailan nangyari ito?
Tingnan po natin sa screen, ito po yung Tower of Babel. Totoo ba ito o alamat lang? Of course, totoo po yan. Genesis chapter 11, verse 1 and 2. Babasahin ko po para sa inyo. Noon ang buong lupa ay iisang wika at magkakatulad ang salita. Sa kanilang paglalakbay sa silangan, nakatagpo sila ng isang kapatagan sa lupain ng Shinar at sila'y tumira doon. Kaya noon, iisa po ang wika ng buong mundo. Pero bakit ngayon, iba-iba na po ang wika natin, nakasulat po sa Biblia? Genesis 11 verse 4, sinabi nila, hali kayo, magtayo tayo ng isang lungsod at isang tore na ang taluktok nito ay hanggang sa langit. At gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili, baka tayo magkawatak-watak sa ibabaw ng buong lupa. Ganito po ang nangyari. Sabi ng Diyos, punuin niyo ang buong lupa. Eto na naman ang problema. Sa panahong ito po ng tore ng Babel, kahit isa wala nang naghahanap sa Diyos. Sa panahon ni Noe, mayroon pong Noe at mayroon pong kasama siyang 7, 8 po sila. Pero dito po sa panahon ng tore ng Babel, wala na po kahit isa. Eto pa ang ginawa nila. Naghimagsik sila, sama-sama sila laban sa Diyos. Ang utos ng Diyos, punuin niyo ang lupa, pero sabi nila, hindi pwede. Magtayo na lang tayo ng isang lungsod at isang tore. Magsama-sama tayo, baka tayo magkawatak-watak sa ibabaw ng lupa, sabi po nila. Taliwas ito sa gusto ng Diyos na mangyari. Anong ginawa nila, tore ng Babel? Bakit po? Paghahamon po ito sa Diyos. Alam nila, common knowledge nila, na ikwento ng kanilang mga magulang, mayroong pagbaha sa panahon ni Noe. Kaya sila gumawa ng malaking tore. Sabi nila, sige, kahit magpabaha ka, hindi na kami malulunod, mataas na to. Sobrang sama ng tao. Kaya dito po, kung papatayin uli sila ng Diyos, wala na pong matitira. Kaya matalino po ang Diyos, may ginawa siya. Para natural silang magwawatak-watak, kumilos po ang Diyos. Ito po ang ginawa ng Diyos. Genesis 11 verse 5 to 7. Ako po ang babasa. Bumaba ang Panginoon upang tignan ng lungsod at ang tore na itinayo ng mga anak ng mga tao. At sinabi ng Panginoon, tignan ninyo, sila'y iisang bayan at may iisang wika, at ito ay pasimula pa lamang ng kanilang gagawin. At ngayon, walang makakapigil sa anumang kanilang binabalak gawin. Hali kayo. Tayo bumaba at ating guluhin ang kanilang wika upang hindi nila maunawaan ang pananalita ng bawat isa. Kaya para sila magkawatak-watak, ang simpleng pamamaraan ng Diyos, ginulo, nilito ang kanilang wika. Kaya nag-stop po sila sa paggawa ng tore ng Babel, hindi nila natapos. Isang bigla, nag-iba-iba ang kanilang wika. Yung mga nagkaintindihan, sila po ang nagsama-sama. At dahil po sa pagkilos ng Diyos na ito, na-divide po ang race at language ng mga tao. Nagkalat-kalat na po sila. Sino po ang ebidensya ng tore ng Babel? Tayo. Simple lang po. Kasi sa atin, dito lang sa Pilipinas, malaking ebidensya. Iba-iba ang dialekto ng mga tao. May Ilocano, may Tagalog, may Kapampangan. Yes, kayo po mismo ang buhay na patutuo. Kayo po mismo ang ebidensya. Totoo ang sinasabing tore ng Babel. Language and race divided. Okay? Kaya, language and race divided, dahil nagkawatak-watak sila, pati ang mga kulay ng balat nagkaiba-iba, depende po sa lugar na kanilang pinuntahan. Depende sa klima na kanilang napuntahan, yung lugar na yun. Of course, dala po nila, iba-iba ang kanilang wika. Ayon po kay Professor Greenberg, sinulat po niya sa New York Times noong 1995, na iisa talaga ang root language. Ano po yun? Ito po ay itinago ng Diyos. Okay? Yan po ang malinaw. Pero ang mahalaga, totoo po ang tore ng Babel. Ito po yung time na walang naghahanap sa Diyos, kaya nilito ng Diyos ang kanilang wika. Bakit? Kung lilipulin sila, walang matitira. Kaya sana maintindihan nyo, madali na lang maintindihan, kaya ngayon masasabi natin, oo nga pala, dyan pala nagmula ang iba't ibang wika. Dati po, nag-isip din ako, bakit iba-iba ang wika? Wala pong
explain nito sa akin kahit yung mga professor sa university wala. Pero ang Biblia lang pala ang makapagsasabi. Ito po yung site ng Torre ng Babel. Okay? Hindi na natapos at nasa Iraq po yan. Okay? Kaya, number 3, Torre ng Babel, totoo. Ano ang ebidensya? Tayo po mismo. Iba-iba ang ating wika. Kapag sinabi nating Babel, Babel means confusion. Kaya ang aral dito sa panahon ng Torre ng Babel, nagkaiba-iba ang wika ng mga tao. Bakit po? Dahil uli sa kasalanan at paghihimagsik nila sa Diyos. Yung pagiging taliwas nila sa kalooban ng Diyos. I hope you learn the lesson. Last, bago tayo maghiwa-hiwalay, Red Sea Crossing. Okay? Ito po yung panahon na nagsimula kay Abraham hanggang kila Moses. Doon po sa Torre ng Babel, wala nang naghahanap sa Diyos. Nagkawatak-watak po sila. Tumingin ang Diyos mula sa langit, sabi po. Pero wala siyang makita na naghahanap sa Diyos. Kaya kumilos siya, kinuha niya, pinili po niya ang isang tao. At ang pangalan po niya ay Abraham. Tignan natin, Genesis chapter 12, verse 1. Verse 1 to 3, babasahin ko po. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo, at susumpain ko ang susumpa sa iyo, at sa pamamagitan mo ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Dito na po yung pagkatawag ni Abraham sa Genesis chapter 12. Ulitin ko po, nung wala nang naghahanap sa Diyos, pumili siya ng isang tao, si Abraham. Masama rin po si Abraham, pero kumilos ang Diyos. Bakit? Gagamitin niya kasi si Abraham para ipakilala muli sa tao ang tunay na Diyos. Kaya ito pong si Abraham ay instrumento ng Diyos at siya po ang gagamitin ng Diyos na magiging saksi niya. Si Abraham po ang founding ancestor ng bansang Israel. Bukas ipapaliwanag ko po ito, pero umpisahan na natin sa panahon ni Abraham. Ulitin ko po, si Abraham ang pinanggalingan ng bansang Israel at sila ang pinili ng Diyos. Okay? Kaya nung pinili ng Diyos si Abraham, mayroon po silang tipanan. Ibig sabihin tipanan, kasunduan. Sinabi ng Diyos, bibigyan kita ng lupain, bansa at pagpapala. Yun po yung binasa kanina sa Genesis chapter 12. Ano po yung lupain? Lupain po yan ng Kanaan. Anong bansa? Bansa po ng Israel. Ano po yung pagpapala? Ang pagpapalang binabanggit ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Bakit tayo nagba-Bible seminar? Para po matupad nyo o makuha nyo ang pagpapala. Hindi ito pisikal at material. Ang tunay na pagpapala ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Tignan po natin ang short history ng Israel. Ito po yung promise ng Diyos kay Abraham. Mula po sa Ur ng Kaldea, tinawag siya, pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo sa Kanaan, sabi ng Diyos. Yun po nangyari 2000 BC. Mula po sa panahon natin ngayon po ay year 2000. Kaya 4,000 years ago, nangyari po ang kwentong ito. Napakatagal na po. Ito po pinili ng Diyos si Abraham. Nagkaroon po siya ng anak. Ang tunay na anak, promised son, ay si Isaac. Nagkaroon din po siya ng isang anak, si Ishmael, mula sa kanyang asawang lingkod na si Hagar. Pero dito tayo sa promised son na si Isaac. Pagkatapos ni Isaac, nagkaroon po ng anak si Isaac, si Jacob. And then si Jacob, nagkaroon po ng 12 anak na lalaki. Ang pang-11 ay si Joseph. Ganito po yung kwento. Ito pong lahat ay nakasulat sa Biblia. Ito pong si Joseph, sa Tagalog ay Jose, ay paborito ng kanyang ama. Ginawa pa nga siya ng isang kasuotan na maraming kulay. Pero ito pong si Joseph, talaga pong mayroon po siyang pananampalataya sa Diyos. Lagi siyang nananaginip. Sinasabi niya ito, ang tungkol sa kanyang panaginip, sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang mga kapatid.
Ang panaginip na yon, wari nila, maghahari siya sa kanila. Sabi niya, isang araw na naginip ako, yung bigkis ko tumayo at lahat kayo ay yumuko sa akin. Sabi niya na naginip ako uli. May 11 bituin, yumuko sa akin pati ang araw at ang buwan. Anong ibig mong sabihin? Sabi nila, pati ni Jacob, pati ako, yuyuko sa'yo? Kaya hindi nila maintindihan ang kanyang panaginip. Kaya tinawag nila mapanaginipin. Joseph the Dreamer. Okay? Isang araw, binalak ng kanyang mga kapatid na patayin po ito pong si Jose. Pero dahil kinasihan or ginabayan po siya ng Diyos, hindi po siya pinatay ng kanyang mga kapatid. Nag-end up sila sa pagbibenta sa kanya bilang alipin sa mga Ishmaelita. Okay? At siya po ay dinala sa lupain ng Ehipto. Noon po pwedeng ibenta ang tao bilang alipin. At yan ang ginawa ng mga kapatid ni Jose sa kanya. Ibinenta siya bilang alipin sa Egypt. Kaya siya po ay naging alipin. Pero alam niyo po, kasama niya ang Diyos saan man siya pumunta. Ginabayan siya ng Diyos. Bakit? Gagamitin siya ng Diyos bilang isang instrumento upang iligtas ang mga tao sa kanyang kapanahunan. Si Joseph po ay binigyan ng Diyos ng kakayahang magpaliwanag ng panaginip. Isang araw, ang Faraon po. Sino po ang Faraon? Ang hari ng Egypt. Siya po ay nanaginip. Walang makapag-interpret. Lubusan po siyang nahirapan at nabagabag. Pinatawag niya lahat ng mga inkantador, mga manghuhula sa lupain ng Ehipto, pero walang makapag-explain ng kanyang panaginip. Pero alam niyo po, nahanap si Jose. Dinala si Jose sa kanyang harapan at ikinuwento niya ang kanyang panaginip. Si Jose po ang nakapag-interpret ng kanyang panaginip. Yung panaginip niya ay tungkol sa mangyayaring 7 years na masaganang pag-aani at 7 years na taggutom. Kaya nung sinabi, ininterpret po ito ni Joseph, natuwa po yung hari. Kaya ano po ang ginawa ng hari? Nasa iyo ang karunungan ng Diyos, sabi po niya. Kaya ito pong si Joseph, ginawa niyang second to the highest na ruler ng Egypt. Anong ibig sabihin? Ginawa siyang prime minister ng Egypt ng hari. Sabi niya, ikaw ang pumapangalawa sa akin. Ikaw ang mamumuno dahil nasa iyo ang karunungan ng Diyos, gawin mo ang dapat mong gawin. Sabi kasi ni Joseph, mahal na hari, mag-ipon tayo. 7 years na masaganang ani, lahat ng ani, tipunin natin. Bakit? Matinding taggutom, 7 taon ang susunod na taggutom at mamamatay ang mga tao kung walang pagkain. Kaya siya po ang namuno nito at naging prime minister siya sa Egypt. I-forward natin ang kwento. Ano ba pong nangyari? Nung dumating na po yung taggutom, ngayon yung mga kapatid niya, galing po sa Kanaan, pumunta sa Egypt. Nung una, hindi na nila siya nakilala. Okay? Pero at the end of the day, ipinagtapat niya sa kanila. Ako ang inyong kapatid na inyong ibinenta dito sa lupain ng Ehipto. Pero huwag kayong mag-alala, sabi niya. Ito po ay isang verse sa Biblia na popular. Yung kasamaan ninyo ay ibinaling ng Diyos sa kabutihan upang maligtas ang mas marami pang tao, sabi niya. Kaya huwag na kayong mag-alala, plano talaga ito ng Diyos. Kaya ano pong ginawa niya? Pinatira niya ang kanyang mga kamag-anak doon po sa lupain ng Ehipto. Tingnan natin Genesis chapter 47, verse 5 and 6. 5 to 7. Babasahin ko po. Pagkatapos ay sinabi ng Faraon kay Jose, ang iyong ama at ang iyong mga kapatid ay pumarito sa iyo. Ang lupain ng Ehipto ay nasa harapan mo. Patirahin mo ang iyong ama at ang iyong mga kapatid sa pinakamabuti sa lupain. Patirahin mo sila sa lupain ng Goshen. At kung may alam ka sa kanilang may kakayahan, gawin mo silang mga tagapamahala ng aking mga hayop. Kaya't isinamin ni Jose si Jacob na kanyang ama at pinatayo niya sa harapan ng Faraon at binasbasan ni Jacob ang Faraon. Kaya dito na po silang lumipat mula Kanaan papunta po ng Egypt. Okay, eto na po yung kwento. Nung nandun pa po si Jose at sikat pa siya dahil siya ang prime minister, nanirahan na po sila sa Egypt, particularly sa lugar po ng Goshen. Doon na po sila nagmultiply, dumami sila ng dumami. First 30 years ng kanilang paninirahan sa Egypt, okay pa. Pero nung wala na po si Jose at may bagong hari, eto na, dumami sila ng dumami. Kayong bagong hari natakot po sa kanila
Anong ginawa niya? Nag-utos siya na ang lahat ng mga Israelita ay gawing alipin. Kaya dito po sa Biblia, 400 years na naging alipin ang Israel sa Egypt. Ang total nilang paninirahan ay 430 years. Pero yung pagiging alipin nila ay 400 years. Sa 400 years na yun, sila po ang nagtayo ng mga Pyramid of Egypt, yung mga Sphinx. Sila po ay ginawang alipin ng Egypt. At sa panahon na yun, 400 years, hirap na po sila sa pagiging alipin, kaya tumawag po sila sa Diyos. Dito na po isinugo ng Diyos ang isang tauhan na sikat dito po sa Biblia, ang pangalan niya ay Moses. Dumaing sila sa Diyos, naalala nila yung tipanan ng Diyos at ng kanilang ninuno na si Abraham. Umiyak sila, humingi sila ng tulong ng Diyos, kaya nagsugo ang Diyos ng tulong si Moses. Sa panahon na yon, nag-utos po ang hari na kapag ipinanganak, lalaki, patayin. Pag babae, buhayin. Yan ang utos kapag may isinisilang na isang Israelita. Itong si Moses, tinago ng kanyang nanay, ilang buwan. Si Jochebed na kanyang nanay, tinago niya. Pero nang hindi na po maitago, ito pong si Moses, ang ginawa na lamang po niya, nilagay niya po sa basket at pinaano doon po sa River Nile. At nagkataon po ang prinsesa ay naliligo. Natagpuan niya po si Moses, kaya binigyan niya ng pangalan na Moses, ibig sabihin, drawn out from water. Ang mga Egyptian po, especially yung reyna, bawal mag-alaga ng isang anak ng alipin. Alam niya na alipin yon, anak ng alipin. Bakit? Ipinaanod po kasi, yun lang kasi, yung paraan ng nanay niya para mailigtas siya. Naawa po yung reyna, kaya sabi niya, maghanap kayo ng mag-aalaga sa batang ito. Sakto po, si Miriam, na kapatid po ni Moses, nandun, siya po yung nagsubaybay kay Moses habang tumatakbo o inaanod po yung basket. Kaya sabi ni Miriam, mahal na reyna, ako po ang hahanap ng mag-aalaga sa bata. Ang itinuro po niyang mag-aalaga ay walang iba kundi si Jochebed. Kaya ito pong si Moses ay naging Prince of Egypt. Inampun po siya ng reyna ng Egypt. Sa first 40 years po niya, siya po ay Prince of Egypt. Kaya lang isang araw po, nakita po niya, pinagmamalupitan ng isang Egyptian soldier, yun pong mga Israelita. Anong nangyari kay Moses? Napatay po niya ito pong Egyptian na ito. Kaya nung ginawa niya, nagtago po siya. Pumunta po siya sa ilang ng Midian. Naging pastol po siya doon at doon na po siya kinausap ng Diyos, doon po sa bundok Sinai. Tinawag siya ng Diyos, umakyat po siya sa bundok, nakita po niya ang isang tanawin. Isang punong kahoy na mababa na nagliliyab pero hindi po natutupok. Nandun ang presence ng Diyos at sinabi ng Diyos, Moses, pinili kita, isusugo kita sa Egypt at ikaw ang gagamitin ko upang iligtas sila at makaalis sila sa Egypt at makabalik sa lupaing ipinangako sa kanilang ninuno na si Abraham, sabi po niya. Kaya dito na po ginamit ng Diyos si Moses, bumalik si Moses sa Egypt. Gamit ang kapangyarihan po ng Diyos, nagsagawa ng 10 salot si Moses. Ang pang-10 salot, papatay ng buong panganay ng Egypt. Sa pamamagitan ng 10 salot na ito, wasak ang buong Egypt. Kaya yung Faraon, sige, umalis na kayo, sabi po. Kasi sila po ay umalis sa Egypt. Hindi pa po sila nakakalayo nung malapit na po sila sa Red Sea, nagbago ang isip ng hari, kaya siya po kinuha niya lahat ng hukbo niya at sila po hinabol nila ang mga Israelita. Kaya dito po nangyari yung tinatawag ng Biblia na Red Sea Crossing. Tingnan niyo po sa screen, yan po ang kanilang naging ruta. Mula po sa Goshen, naglakbay po sila, dyan sa ilang hanggang sa masukol po sila, dito po sa Gulf of Aqaba, yan po yung proposed crossing site ng Red Sea. Ganito po yan. Kasi Exodus 12 verse 40 to 41, ang pananuhon na nanirahan ng mga anak ni Israel sa Ehipto ay 430 taon. Sa katapusan ng 430 taon ng araw ding iyon, ang lahat ng mga hukbo ng Panginoon ay umalis sa lupain ng Ehipto. Dito po sila nagkatipon-tipon. Okay? Then, hinabol po sila ng Faraon at ang buong hukbo ng Egypt.
Dito po tinulungan sila ng Diyos, hinati ng Diyos ang dagat na pula, Red Sea, at sila po ay tumawid sa tuyong lupa. Kaya tawag natin Red Sea Crossing. Exodus 14 verse 21. Pagkatapos, inuunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hangin mula sa silangan sa buong magdamag. At ang dagat ay ginawang tuyong lupa at ang tubig ay nahawi. Kung titignan niyo po sa screen, tinawid po nila iyan. Okay? Para maintindihan nyo, panoorin nyo po ang isang video clip. We're trapped. You've led us into a trap. What kind of leader are you? You'll have us killed, all of us! Only way to escape. The slaves! The unarmed! Go! Kaya yan po ang nangyari sa Red Sea Crossing. Ang pelikulang ito ay pinapanood kapag mahal na araw. Noon po akala ko gawang kwento-kwento lang, gawa-gawa lang. Pero totoo pala. At kayo po mismo ngayon, tinuturo ko po sa inyo, yan po ang katotohanan. Dito po sa Exodus chapter 11 verse 29, sa pananampalataya ay tinahak nila ang dagat na pula na tulad sa tuyong lupa, ngunit nang tangkaing gawin ito ng mga Ehipto ay nalunod sila. Ganong nakatawid sila Moses, nalunod po yung mga Egyptian soldiers kasama po nung Faraon. Okay? Kung titignan nyo po dito sa screen, ito po yung kanilang mga karwahe. Noon po mahalaga ang karwahe at kabayo kapag may digmaan. Wala pa silang baril noon. Kaya dito po, gusto ko pong tandaan nyo ito pong mga gulong na ito. Mga karwaheng ito. Bakit? Sapagkat yung mga yan ay kasamang nabaon sa tubig doon po sa Red Sea. Okay?
Marami na pong tao pinatunayan ng tagpong ito. Kaya nag-isip po sila nakasulat sa Biblia. Buti na lang po na-imbento po yung robotic camera. At nung na-imbento po yung robotic camera, ito po yung camera na pwede sa ilalim ng tubig. Yung mga divers, nag-dive po sila doon sa Red Sea, tinignan po nila kung totoo. Gusto nilang kumuha ng ebidensya kung totoong nangyari yung Red Sea crossing. At ito po ang documentary ng kanilang pagsasaliksik. Panoorin niyo po. Noong tagsibol ng taong 2000, inilubog sa tubig ng Discovery Media Team ang isang robotic camera sa unang pagkakataon. Kailan may hindi pa ito nagawa, wala pang nakarating dito na may dalang remote-controlled camera. Gamit ang camera, nakita sa mga pagsisiyasat ang maraming hugis at bagay na kawangis ng mga karwahe. Kabilang ang mga tumubong coral na mga pabaluktot, pabilog at patuwid na mga baras na madamit magkakadikit at kakikitaan ng anyo ng pagkawasak. Ngayong kami ay nakakapaglibot gamit ang remote-controlled camera, paulit-ulit naming nakikita ang mga kakaibang hugis at anyo na gaya ng nakikita nyo. Hindi lamang ito sa isang lugar, kundi makikita mo sila ng paulit-ulit. May mga pagkakataong makakakita ka ng isang bagay na mukhang axle, parang rayos at gulong. Kaya masasabi mo sa iyong sarili, oh, hindi ito coral reef. Ito isang coral na tumutubo sa isang bagay na gawang tao. Mula pa noong unang mga pagsasaliksik sa Nueva, isa sa mga natatanging anyo ang parating natatagpuan sa palapag ng dagat. Isang payat na estrukturang hugis-bilog na parang mesa, minsay nakabaliktad at ang ilalim may kinapitan na ng coral. Isang tuwid na tangkay at may pabilog na tuktok. Tuwid o 90 degrees ang pagkakatayo nito sa pagitan ng isang bagay na mukhang axle at gulong. Makikita mo ito sa iba't ibang paraan ng pagkakatayo at ang itsura nito ay ibang-iba sa karaniwang pagtubo ng coral. Sa gitna ng mga ito, kinunan ni Poncia ng larawan ng pabilog na bagay na ito na nakakabit sa mukhang nabaling axle o nahating gulong ng karwahe. Ang discovery na ito ay mahalaga dahil sa dalawang dahilan. Una, naitala ni Poncia ng hugis ng mga coral na anyong gulong. May mga sukat itong kawangis sa mga sinaunang ginagamit na karwahe ng mga Ehipsyo, direkta sa sinasabing pinagtawiran sa Nueva ng mga Israelita. Pangalawa, ang pagkakatuklas na ito ay nagbigay din ng patunay sa mga naunang katibayan tungkol sa mga hugis-gulong na nadiskubre sa parehong baybayin ng Dagat Pula na talagang sumasang-ayon sa sinasabi ng Biblia. Tinunghayan ng Panginoon ang hukbo ng Ehipsyo at kanyang inalisan ng gulong ang kanilang mga karwahe. Kaya ngayon mga kababayan, nakita po nyo, totoo. Okay? Yun po, talagang sila mismo ang nakakuha ng mga larawan. Yung mga gulong po, kanina nakita nyo sa video clip, saktong-sakto pabilog. Nung sinabing right angle, ano po yun? Sa ilalim yung gulong at yung pong parang tubo niya. Yun po ay isang archaeological evidence doon sa ilalim ng Red Sea. Yun po yung mga gulong ng karwahe na ginamit ng mga Ehipsyo, yung mga Egyptian, sa kanilang paghabol kila Moses. Isang napakalinaw po na ebidensya. Kaya kung titignan nyo, lahat po ng history from the Garden of Eden, sa panahon ni Noah, sa Tower of Babel, Red Sea Crossing, kila Moses, lahat po ay pawang katotohanan, marami po tayong ebidensya. Bakit ko po ito itinuro? Nagbigay ko po ako ng aral sa bawat kwento. Ito po ang pinakamahalagang aral pangkalahatan sa ating natutunan ngayong araw na ito. Tingnan niyo po yung screen. Ang mahalagang aral po dito sa session number 2, ang Diyos po ay Diyos na hustisya. God is justice, may judgment po siya kapag may mali, especially kapag may kasalanan. Sa Garden of Eden,
Ano po yung judgment ng Diyos? Labor and death. Dahil nagkasala kayo, maghihirap kayo, ikaw babae, manganganak kang may paghihirap, ikaw lalaki, bubungkalin mo ang lupa, magtatrabaho ka, and then, time will come, mamamatay kayo. Yan ang judgment ng Diyos. Noah's Ark and Flood. Panahon ni Noah, dahil po napakasama ng mga tao, nilipol sila ng Diyos gamit ang tubig, kaya tawag nating worldwide flood. Mabigat po yung sinabi sa Genesis, lilipulin ko sila. At sa panahon po natin, lilipurin din po ng Diyos sa mga tao. Dahil kung anong sama nila sa panahon ni Noah, ganun din po ang kasamaan na ng tao ngayon sa panahon natin. Naintindihan nyo, may judgment. Nilipol sila gamit ang tubig. Sa Tore ng Babel, nagimagsik sila sa Diyos, nilito ng Diyos ang kanilang wika. Yan din po ang judgment. Hanggang ngayon, ramdam pa rin natin. Kaya pupunta ka po sa ibang bansa, napakahirap, especially kung iba ang kanilang lingwahe. Alam ito ng mga OFW. And then dito po sa Red Sea Crossing, ito po ay first part ng Israel, history ng Israel, kasi nag-impisa po yan kay Abraham. Bukas po, ituturo ko po yung continuation ng tungkol sa mga kasalanan ng Israel. At dahil sa kanilang mga kasalanan, ang judgment ng Diyos sa buong history po nila, for 2,000 years, sinumpa sila ng Diyos. Bukas, mas malalaman po ninyo. Pero ang punto ko po ito ngayon. Sa bawat kasalanan, may karampatang parusa ang Diyos. Tandaan nyo po ito. Ngayon, i-connect nyo po sa sarili nyo. Ngayong araw, ang layon ko ay hindi lang nyo malaman yung Garden of Eden na sa may bandang Iraq. Given na yan, okay tayo. Hindi lang po yung Noah's Ark nandun sa sumadzad sa mga bundok ng Ararat. Okay yon. Information yon. Okay. Kasi kailangan para mapatunayan ng Biblia. Yung Tore ng Babel, iba-iba ang wika. Yes, okay. Yung Red Sea Crossing, yung mga divers pumunta po sa ilalim ng tubig, nakita nila yung mga ebidensya, naroon pa rin. Pero higit sa lahat, ito po ang gusto ko pong maintindihan nyo. Ito pong talatang ito. Awit 89 verse 14. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Katwiran at kahatulan ay patibayan ng iyong luklukan. Kagandahang loob at katotohanan ay nagpapauna sa iyong mukha. Ano po yung foundation ng trono ng Diyos? Katwiran at kahatulan. Anong ibig sabihin niyan? Hindi pwede ang masama. Hindi pwede ang kasalanan. Matuwid po ang Diyos, hindi po siya masama. Uli ko, matuwid po siya. Kaya nga, sa bawat kasalanan ay may kahatulan ng Diyos. Yan ang kanyang patibayan ng luklukan. Kaya nga po, tayo po, ang aral, tayo po ay mga makasalanan. Mula kay Adan at saka kay Eva, pumasok ang kasalanan. Kaya tingnan niyo po yung history. Makasalanan ng tao. Pagdating kay Noah, sobrang masama. Pagdating sa Tore ng Babel, sobrang sama hanggang ngayon. Baka tanungin niyo ko, Pastor, okay lang kahit may kasalanan ako, wala namang hatol ang Diyos? Ano po yung sinabi kanina? Ngayon, nagtitiis pa lang ang Diyos, pero meron pong isang araw ng judgment ang Diyos. Kaya nga mahalagang malaman po ninyo ito. God is judge. Siya po ay hustisya, God is justice. Kasi karamihan sa mga Pinoy, ito ang alam nila, God is love, yun lang. Kaya kahit gumawa sila ng masama, love naman ng Diyos, mali po yan. Tandaan nyo, ang Diyos po ay pag-ibig, yes, pero dahil pag-ibig siya, siya rin po ay hukom. Para maintindihan nyo, mahal mo yung anak mo. Pero kung may sumalbahi sa anak mo, magagalit ka. Ganon din po ang Diyos. Mahal po niya tayo, pero galit siya sa kasalanan. At kung may kasalanan ka, hindi ka pwede sa kanyang kaharian. Kasi nga sabi po, katwiran at kahatulan ay patibayan ng iyong luklukan. Remember, God is just. He is a judge, at lahat po ng makasalanan ay mapupunta sa impyerno. Sana po, mga kababayan, magtiyaga po kayo. Okay? Sana po tapusin po ninyo hanggang sa last days para po kayo maligtas. For now, we are done. Maraming salamat po sa matyaga nyo pong pakikinig at kita-kita po tayong lahat bukas. To be continued. See you tomorrow. Marami pong salamat. Bago tayo maghiwa-hiwalay, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Let's all pray. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga ebidensya. Inisa-isa po namin yung mga kwento dito sa Biblia at nahanapan po namin lahat ng mga kasagutan.
Dalangin ko po, Panginoon, na unti-unti nyo na pong hipuin ang puso ng bawat isang nakikinig. Nawa unti-unti nilang maunawaan na totoo po kayo, Panginoon, na kayo po ay buhay, ang Biblia ay totoo, na ang langit at impyerno ay totoo. At sa kanilang pag-uwi, ingatan nyo po sila, at nawa bukas akayin nyo po muli sila yung kanilang yapak patungo po dito upang patuloy po nilang masaliksik ang salita ng Diyos na magbibigay sa kanila ng tunay na pananampalataya at mag-aakay sa kanila sa pagsisisi at kaligtasan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Marami pong salamat sa inyong lahat.